mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa o saan kaya, ano talaga ang dahilan kung bakit siya ay umalis sa Department of Education. resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper paganda ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Syukuran. Okay, yan, maliwanag masyado yung sinabi ni BP Sara sa kanyang pagbibitiw sa kanyang tungkulin na hindi ito dahil sa kanyang kahinaan, kung hindi ito ay para sa ating bayang Pilipinas. Pero sa tingin natin, mga kabayan, ito ay isang malaking hamon o isang malaking problema sa kasalukuyang administrasyon. Ito yung pagbitiw ng BP Sara sa kanyang tungkulin bilang isang kalihim. Pero biruin natin o pansinin natin na kahit siya ay nagbitiw sa kanyang pwesto, pero binigay niya at nagbigay daan siya ng 30 days or para pagbigay sa at maganda yung pag-turnover sa papalit o sa parating na sekretary ng DepEd. Yan po talaga ang tunay na nagmamahal ng bayan. Kaya palakpakan natin. Pero sa ating analisar, ito ay umpisa
sa malaking pagbabago sa takbo ng administrasyon ngayon. Dahil pwede na itong suportahan ang ating taong bayan kung anumang hakbang ni BP Sara. Kasi ito si BP Sara ay parang ayaw niyang o gusto niyang humiwalay sa mga hindi niya nagustuang mga pamamalakad. Kaya dito ay binabasag na ni Sara ang kanyang unit team. Pero hindi ibig sabihin na kahit ito ay umalis na ay hindi na siya magserbisyo ng mabuti sa ating bayan. Maraming dahilan at sa ngayon hindi pa natin ito malaman kung ano talaga ang katotohanan. Kilala natin itong mga Duterte na mahal nila ang Davao. Hindi kaya ito ang dahilan o isang rason noong parang yung Davao na syudad ay mahal na mga Duterte tapos parang binaboy ngayon. Isa yung reason nung nag-serve ng warrants kay Kibuloy. Parang napakagrabing terorista itong si Kibuloy, napakaraming pulis hindi mabilang. Ito ay tinatansya na lang natin ang kanilang karami at wala silang nakuha doon at binatikos ang kanilang pagpasok dahil maraming nilabag sa batas. At isa pa doon yung tinanggal yung mga opisyal ng Davao City na PNP na 35 opisyal. Ito ay sinibak o nirelieve sa pwesto. Kaya medyo nasaktan itong si Mayor Basti at siguro epektado itong kanyang kapatid na kasalukuyang BP natin. Kaya abangan natin ang mga ganap sa mga sumusunod na araw kung ano ba ang mga nangyayari o sa susunod na buwan. Kung ito ay umalis na sa pwesto si BP Sara kasi mayroon pa naman 30 days ang kanyang pamamalagi sa DepEd. Kaya ito pakinggan natin yung mga sinasabi ni Mayor Basti doon sa Maisog Rally sa Angeles City, Pampanga nung nakaraang araw. Ito ba ay isang dahilan sa pagbitiw ni BP Sara sa kanyang tungkulin o ito ba ay isang rason? Kaya pakinggan natin ang mga banat ni Sebastian Basti Duterte Sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Syukuran. Thank you. After Basti. May naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ni isa wala. Sabagay,
Ang lehislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Yun, sa pool. Sa pool. Sana wag lang sila magaling kasi totoo naman. Mhm. Mukhang pera na. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera eh. So, lahat ngayon, soft projects, katulad ng isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, Yan. Ayan yung banat ng mayor ng Davao ngayon sa kasalukuyang Senado o sa Kongreso. Sinabi dito na wala daw maisog dyan kasi itong si Basti ay napunong-puno na siguro sa ginawa sa kanyang syudad dahil yung 35 na opisyal ng PNP ay nirelieve at itong paghahain ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy na parang ilang batalyon yung nag-serve ng warrant doon tapos wala silang search warrant pero pinasok pa rin nila ang mga property ni Pastor Kibuloy. So ito ay sa tingin ni Mayor Basti, mayroon itong paglabag sa batas. Kaya parang binaboy niya ang mahal niyang syudad. Binaboy ang mahal niyang, pinakamamahal niyang syudad. Nakita naman natin sa lahat ng mga Duterte ay inaalagaan talaga nila ang syudad ng Davao. Kaya siguro itong si Basti ay punong-puno na. Kaya lahat na ito ay tinitira na niya. Kasama na nga dito si Senador Bongo. Lahat ay tinutsudahan na ni Mayor Basti. So itong klaseng tao na ito, si Mayor Basti, mas maganda ito gawin nating presidente. Kasi sa tingin natin parang ito ay susunod talaga at kapareho sa kanyang ama na dati nating presidente. Napakaganda yung ginagawa at may tapang rin at may malasakit at may pagmamahal sa taong bayan at sa bayang Pilipinas. Kaya sa susunod, ito na ang ating ilagay. Mayor Basti Duterte. Ito ang ilagay natin sa pagka-presidente. Para makita natin at mabalik yung ginawa ng kanyang ama.